Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Si Susan Roses, ang Queen of Philippine Movies, ay may malalim na ugnayan sa DZRH, Manila Broadcasting Company, isang prominenteng istasyon ng radyo, hindi lang bilang isang artista sa kanilang mga drama at palabas noon, kundi bilang bahagi rin ng kanilang kasaysayan, lalo na't konektado siya sa kanyang asawang si Fernando Poe Jr., at ang kanilang legacy sa Philippine entertainment, na madalas ipinapaalala ng DZRH sa kanilang mga throwback at pagpupugay. Pero bago natin simulan, ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe sa ating channel, at pindutin mo na rin ang subscribe button, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Hipos na Inday. Manang palagyo ka sa inyo? Kay man si tatay. Ginapilit siya ganda ko pakasal dito sa tigulang. Wala ko man maluyagan. Wala ka mahigugmas ti gulang? Oo. Por eso, punta na ako sa inyo. Maluoy na kayo sa akon. Buka luluoy, gidman si Inday ba? Ano raw? Isa si Susan Roses sa mga naging bida sa mga sikat na programa sa radyo ng DZRH. Ang reyna ng VIX noong 1958, isa siya sa mga pangunahing artista sa pelikulang bersyon ng popular na radio play na ito, kung saan nakasama niya ang King of Comedy na si Dolphy. Nakasama din niya roon sina Chetchay, Tolindoy, Ben Anisito, Deli Magpayo, at iba pang artista na kinilala rin sa movie industry. Binibinig ginang byuda ko naman siya, hindi ko alam. Binibinig ko. Ano pangalan mo? Susan Montemayor. Susan Montemayor. Bago tayo magpatuloy, pabihan mong masapita ka muna ng bulaklak ni Prinsipe ng Matadero. Si Dolphy, ang gumaganap bilang nakakatawa at haras na Master of Ceremonies. Sina Gloria Romero, Rita Gomez, Amalia Fuentes at Susan Roses, ay ang mga babaeng nakakaiyak at nakakatawa, na gustong maging reyna. Samantala, sina Rick Rodrigo, Luis Gonzalez, Romeo Vasquez at Juancho Gutierrez, bilang mga lalaki sa kanilang mga malulungkot na kwento. Palakpakan. Salamat. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Ganon din naman sa mga nakikinig. Ang unang kwento ay si Susan, isang dalagang nakipaghiwalay sa isang estudyante sa kolehiyo na si Romeo Vasquez, na nanligaw sa ibang babae. Nagkunwaring may sakit si Susan, at nang bisitahin siya ni Romeo, na aksidente siya at na-ospital. Ang nangyari sa akin ito ay isang mabuting aral sa mga kabataang katulad ko. Ang pagsisinungaling ay hindi nagbubunga ng mabuti. Ang The Susan with Love ay isang sikat na programa sa radyo ng DZRH. Ito ay ginawang pelikula noong 1968 na may 4 na yugto. Unang episode, Katrina, kasama si Ramil Rodriguez. Ikalawang episode, Maniwala Ka Man o Hindi, kasama si Eddie Mesa. Third episode, Akala Mo Yata, with Joseph Estrada. Fourth episode, Mapagbiro ang Pag-ibig, with Fernando Poe Jr. It was released in 1968 under Rosas Productions with Luciano B. and Carlos directing. Kumusta ka? Ikaw ay walang pinag-iba. Ganyan ka rin, tayo ay muling magkita. Si Susan Roses, ang iconic na Queen of Philippine Movies, ay isa ring makabuluhang presensya sa radio drama scene ng DZRH noong dekada 90s. Nag-ambag siya ng kanyang boses at kakayahan bilang bituin ng radio drama, at sa mga minamahal na drama sa radyong, Isinakdal Ko Ang Aking Ina, na ang huli ay napakapopular, at kalaunan ay ginawang pelikula. Ang Isinakdal Ko Ang Aking Ina, na ipinalabas noong 1997, ay sumusunod sa kwento ni Esperanza na ginampanan ni Susan Roses,
isang mayamang doktor, na nabigla ng matuklasan na ang kanyang anak na ginampanan ni Wawi de Guzman, na matagal nang nawala ay nagtatrabaho para sa kanya. Lumalalim ang plot, habang nagpas siyang magsampa ng kaso ang anak laban sa ina, na nagdaragdag ng mga layer ng drama at salungatan sa pamilya. Ang pelikulang Isinakdal Ko Ang Aking Ina, ay isinulat ng veteranong manunulat ng DZRH radio dramang si Salvador Royales. Isa siyang magaling na writer sa radio at pelikula. Ayon sa kanyang kwento, siya ang kauna-unahang sumulat ng Maalala Mo Kaya sa ABS-CBN, na may pamagat na, Sapatos. Marami siyang isinulat na pelikula sa Seiko Films, at may mga radio drama rin siya na ginawang pelikula. Isa sa isinulat niya ang, Kailan Mahuhugasan ang Kasalanan, at Kapag Langit ang Humatol na pinagbidahan ni Vilma Santos, na pawang naging blockbuster. Muling magkita, tandang-tanda ko pa, habang ako'y papalayo. Tinitignan kita, hanggang wala ka na. Karen, nang makita ko na nagkabalikan si Olivia at ang daddy mo, kinabahan ako. Sa pagdiriwang ng ika-70 anibersaryo ng MBC-DZRH noong 2009, binigyan siya ng pagkilala bilang isa sa mga kilalang personalidad na naging bahagi ng kanilang drama department. Nakasama niya sa mga proyekto sa radyo ang mahuhusay na radio talent, tulad ni Chiquit del Carmen Amor, kung saan ginawa nila ang programang Matod Nila. Bagamat mas kilala siya bilang ang Queen of Philippine Movies, dahil sa kanyang mahigit 6 na dekadang karera sa pelikula at telebisyon, malaki rin ang naging kontribusyon niya sa industriya ng radio drama. Good morning. Good morning. Hinihintay kita sa loob. Sasabay sana ako mag-almusal sa'yo. Pero sabi ni Alan Chedek, nagkape ka na raw. Talagang hindi ako maghanang kumain sa almusal, Fritz. Hindi yun ang dahilan, Marba. Alam kong ayaw mo akong makausap. At hindi ko malaman ang dahilan kung bakit iniiwasan mo ako. Hindi naman kita iniiwasan. Kaya lang, wala naman tayong dapat pag-usapan eh. Matatagal lang bago malimutan ni Karen ang nangyari kay Ruth. Umaari sana. Huwag ka muna umalis, Barbara. Hanggat hindi pa nawawala sa isip ni Karen ang pagkawala ng kanyang ama. Hindi pa ako makapagpapasya sa ngayon, Fritz. Maraming salamat sa muling panunood, hanggang sa dulo ng aking video. At huwag kalilimutang mag-subscribe, at pindutin mo na din ang notification bell, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Thank you for watching.